inihahandog ng GHBC Pride, ang isang pagtatanghal patungkol sa kabutihan ng ating Panginoon at ang kabi-kabilang balakid ng tao sa mundo. Ituon natin ang ating mga puso sa ating pagsisimula at panunood ng isang pagtatanghal na pinamagatang kung hindi ngayon, kailan pa. Alam niyo mga kapatid, yung buhay po natin dito sa mundo ay talagang mahirap. Ang dami natin pinagdadaanan, ang dami problema, walang katapusan. Pero sa kabila po ng lahat ng ating pinagdadaanan, merong Diyos na nagmamahal para sa atin. Siya si Angelo, isang Kristiyanong mangangaral na sa kabila ng napakainit na araw ay patuloy pa rin niyang ginagampanan ang kanyang tungkulin bilang isang street preacher. At alam niyo ba mga kapatid, sabi ng Bible sa John 3:16, na gano'n din na lang kamahal ang buong mundo, na pag tayo nilagay natin yung faith natin sa Panginoong Jesus, hindi na po tayo mapapahamak. Dahil dalawang lugar lang po yung pwede natin puntahan. Langit o impyerno. At bukas pwede natin muli ang lahat. Kaya kung hindi po natin tatanggapin ng Panginoon, ay mapapahamak tayo. Kaya huwag po natin pagsawaan at pakinggan ang salita ng Diyos at i-share sa mga mahal natin sa buhay. Dahil hindi natin alam ang bukas. Kaya tanggapin po natin ang Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas. Ako naman si Benji, isang Kristiyano na nasa pagulong pamilya, na ang tanging hiling ko lang naman ay makasama sila sa piling ng Panginoon. Ano ba namang buhay to? Sabay-sabay na lahat ng kailangan gawin. Kailangan ko na talagang umuwi. Leader pa ba naman sa research eh? Puro ChatGPT lang naman yung pinagsisend. Ano na lang? Tapos, love kit pa namin kulang-kulang pa. May experiment pa kasi. Ay hala, meron pa palang graded dissertation sa philosophy. Ay naku, kailangan ko na mag-review. Stacy, tara na, bilisan mo naman oh. Ang dami pa natin gagawin eh. Oh, ito. Ano ang Greek word ng philosophy? Philosophy? Teka, alam ko yan eh. Di ba ayan yung na... Naku, nakalimutan ko. Ay, naku. Ang dali-dali na nga lang ng tinatanong, di mo pa nakuha. Ang Greek word ng philosophy ay philo at sophia. Yun lang. O, ito na lang. Ano na lang meaning ng philo? Philo? Nasa dulo na ng dila ko eh. Ano ba yan, Stacy? Ano ba yan? O, ito na lang. Ang philo ay love. Love lang, di mo pa nakuha eh. O, Sophia na lang. Anong meaning ng Sophia? Sophia? Alam niyo ba yun? Naku, hindi ko alam eh. Ano ba yan? Ang hina mo talaga, no? Ang Sophia, wisdom. Ay, naku. Oh, eto na lang, last na. Ulitin mo na lang yung sinabi ko. Ay, naku, Yana, ang dami mong tanong. Tara na nga, nagpuputol na ako eh. Alam mo, ikaw na nga lang yung tinutulungan, ganyan ka ba? Ang dami ko ng problema, tapos dadagdag ka ba? Tara na nga lang. Ano ba yan, kuya? Tumingin ka naman sa dinadaanan mo, oh. Si Yana ay isang estudyante na punong-puno ng dalangin sa kanyang murang edad. Grabe buhay to. Ang dami na nga problema, ang dami na nga gawain, tapos ginaganto pa ng mundo. Okay lang yan, te. Ano nga ulit yung philosophy? Habang pinupulot ang mga nakakalat na gamit, napukaw ang kanyang atensyon sa isang mensahe mula sa isang street preacher. Alam nyo, yung mga tao talaga pa ang daming problema, nagpapatong-patong na, walang pera, walang makain, di na nila alam kung saan kukuha ng peace, ng kapayapaan, at di nila nare-realize na sa Panginoon lang yun matatagpuan. Na pag tayo, nagtiwala tayo sa Panginoon, magkakaroon tayo ng peace. Peace in the midst of the storm. Kaya yun yung lagi tatandaan na, sige na, mauna na ako kasi may kailangan pa akong gawin sa church. Mag-ingat kayo ha. Magandang hapon po. Hindi lang po natin ito babasahin galing sa church.
Sige na po, tanggapin niyo po pag may time lang kayo, sa kanya lang po masama. Salamat po God bless po. Sis, pwede bang ikaw muna magbigay ng tracks ngayon? Ha? Bakit naman? Ganun ka na naman, sis. May pupuntahan kasi ako eh. Nagmamadali na ako. Saan ka na naman pupunta? Ikaw talaga. Susumbong na kita kay Pastor. Simukaan na. Kaya ka na naman eh. Di ba sabi ko sa'yo, dapat matuto tayong tanggihan yung mga gawain na hindi naman ikalulugod ng Panginoon. Tingnan mo ngayon, saan ka na naman gagala? Sige na sis, ngayon lang. Mabawi naman ako next time. Hindi talaga pwede. Susumbong na kita kay Pastor. Sis, promise mabawi ako. Ikaw muna ngayon. Ang kulit mo naman. Kasi alam mo ba, commitment natin yan sa Panginoon bilang Kristiyano, tapos gagala ka na naman. Alam ko naman yung commitment ko, pero kasi, sis, yan ang kulit. So ano yan? Sige na nga. Next time KJ naman nito. Hello, Te. Pasensya na, nagbigay po kasi kami ng tracks nila feature. Saan bar nga ulit kayo? Sige, papunta na ako. Pero sis, nakapalda pa ako By the way, kasama niyo ba yung poging matangkad na badminton player? Sige. Thank you, sis. Bye! Aba, talaga namang napakasipag ng pastor na yun. Araw-araw na lang binibigyan ng flyers, Umulan man o umaraw, dyan turo ng Biblia. Sa bagay, trabaho niya yan Kahit ako rin naman, sub-sub sa trabaho. Kung sipag lang ang pag-uusapan, mas masipag ako dyan. Siya naman si Joseph, isang dedikadong empleyado ng isang kumpanya na kung saan halos buong buhay niya ay umiikot na lamang sa trabaho. Hello, Brian. Hello, sir. Kamusta na pala yung pinapagawa ko sa'yo? At malapit tapos. Sige, Gembot na lang. pupunta rin ako dyan. Sige, sir. Sige, sir. Bye. Tumungo si Joseph sa kanilang opisina upang tignan ang mga dokumentong kailangan niya mula kay Brian. Yun na ba yung pinapagawa ko sa'yo? Oo, sir. Napalis ba yan Sabi. Ang kulang dyan. Kaya totoo Oo, sir. Kapag gumawa yun, kulang ba yan? Nga pala, sir. Nakita mo yung nadisgrasya sa sakyan doon sa labas? Oo, yung kulay puti ba yun? Puti nga. Grabe. Ano nangyari doon? Sabi, hindi na daw nakaligtas yung driver. Yung mga pasahero naman malala yung natabong sugat. Hindi mo talaga naman kailan kukunin no? Talaga natin alam kailan tayo kukunin, sir. Ikaw, sakaling buwian ka ng buhay ngayon, alam mo na ba kung saan ka pupunta? Ano ba naman, Brian? Siyempre sa langit. Paano mo naman niya sabi yun, sir? Sa akin lang. Tayong lahat ay mahal ng Diyos kasi tayo yung mga ginawa niya Kung paniniwala lang naniniwala ko sa Kanya. Sino bang hindi, di ba? Pero sir, kasing sabi ng Biblia. Ang sabi sa Biblia, tayong lahat ay makasalanan. Lahat tayo pinagawa ng mali sa buhay natin, At kailangan natin manampalataya si Jesus ay namatay para sa mga kasalanan natin. Nabuhay muli, bigay sa atin ang kaligtasan. Simple lang yung gagawin dun, sir. Kailangan lang pagdesisyonan ng isang tao yung bagay na yun. Magsisi siya sa mga kasalanan niya, taliguran niya lahat yun, at tanggapin ang Panginoong Jesucristo bilang sarili ng Diyos at tagapagligtas. Brian, pare. Alam mo kasi, wala na akong panahon dyan Umiikot na nga lang yung oras sa trabaho, pati sa pamilya ko, dadadag pa yan At saka, may iba na yung paniniwala, Brian. Pero, sorry di mo ako makutos sa mga ganyan-ganyan. Pero sir, ang Biblia ay salita ng Diyos. Lahat ng makikita natin dyan, lahat na nakalagay dyan, lahat na nakasulat dyan ay purong katotohanan. Kahit ano pang paniniwala natin, hindi yung magbabago. Ay nako, di ko na-check yung pinagawa ko sa'yo. Daldal ka kasi ng daldal. Sige na, mauna na ako sa'yo. May meeting pa ako. Sige sir, ingat. Gaya ng boss ko. Ikaw, hanggang kailan ka magbibingi-bingi yan? Hanggang kailan ka dadahilan? Hanggang kailan ka magmamatigas sa tanggapin ang salita ng Panginoon? Si Brian ay isang Kristiyanong empleyado at matalik na kaibigan ni Joseph.
layunin niyang maghayag ng salita ng Diyos at makatanggap ng kaligtasan ang kanyang mga kaibigan at kanyang mga mahal sa buhay. Talagang tropa natin. Puro na lang problema sa baba. Talaga, iwan mo na yan. Dahil pag... Ayoko. Dahil pag... Mahal ka pa rin eh. Mahal naman. Eto, nagbe-birthday. Tapos, nagiinuman tayo. Ganyan yung topic natin. Inom na lang natin yan para masaya. Sige na, hindi natin to ah. Ubusin na natin to. Ang dami pa dito. Ay. Oh, cheers! Ayan. Cheers! Apa, ganda gabi po. Ay na, maganda gabi. Oo, tapang. Ma, may gusto po sana kasi akong sabihin sa iyo eh. Ano naman yun? Ito kasi mga nakaraan, napapaisip ako. Ayan, itong patungkol sa pamilya natin. Napapaisip ako na unti-unti kayo nawawala, pati yung pananampalataya nyo. Nagsasabi kayo nila, Papa, na mga Kristiyano tayo, pero hindi naman kayo nabubuhay man na parang mga Kristiyano. Benji! Kasi naman, Ma, palagi na lang kayong nasa labas. Ito naman si Papa, lagi yung umiinom kasama yung tropa niya. Na hindi na nga makapagbigay ng oras sa akin eh. Kablay ka na lang busy sa trabaho mo, sa bahay. Hindi ka na nakakapag-church. Ikaw ate, panay cellphone ka dyan. No? Nawawala ka na sa Panginoon. Tsaka isa pa, ano mo ba nangyayari sa relasyon niyo sa Panginoon? Hindi naman tayo ganito dati ah. Masaya pa nga tayong sabay-sabay na pumunta ng church, di ba ma? Ito na naman eh. Itong batang to, lagi na nag-iinom tayo. Itong tropa ko na to. Yung mga kumpare ko ito tapos nag-birthday pa yung isa. Tapos sasermonan mo ako sa harap nila. Talaga, magbigay mo na si tatay. Isa lang naman mag-inom kami. Tara, halika muna dito, mag-inom tayo. Paano minsan? Halos araw-araw mo na nga umiinom kasama yung tropa mo! Reggie! Yung bumanga mo ha? Saka mo na pagsalitaan pag ikaw na nagpapakain sa amin ng nanay mo? Tsaka mo nga akong kinikusyon sa pananampalataya ko, bata. Alam ko ang ginagawa ko, ha? Sabihin niyo yan. Pero pa. Benji! Walang masama sa sinasabi mo, pero huwag mo basusin na tatay mo. Sumusobra ka na. Oo nga. Tsaka, ba't ba nangingilam ka, ha? Yung mga magulang natin, matatanda yan. Rinig ka na lang. Bakit ate? Ano ba gusto niyo mangyari? Ganito na lang yung buhay natin? Manahimik ka, Benji. Wala kang karapatang pagsalita ng ganyan din. Wala kang magkapatuloy sa sarili mo. Kaya nanahimik ka. Sorry, ma. Gusto ko lang naman na maging maayos yung pamilya natin. Gusto ko lang naman na sabay-sabay tayo na magpunta ng church. Gusto ko na bumalik kayo sa Panginoon. Kaya ko na naman kayo kinukulit kasi mahal ko kayo eh. Ng buhay na wagas.
Yana, di ba yung philosophy nanggaling siya sa Greek word na philo at Sophia? Yana, ano ba, nakikinig ka ba? Oo, kanina ka ba dyan? Di ka na nakausap. Kaya nga nagtatanong ako sa'yo eh. Saan to? Sige na, go na. So yung philo, wisdom. Love nga yun. Ano ba? Hindi ka na talaga nakagets. Na? Maayong gabi mo, tita. May gabi isa. Doon sa dehagal na pa sa kwarto ka. Bayan ma? Wait lang naman po, oh. Ang dami ko pa pong ginagawa. Mamaya na ako kakain. Nangasad lang wait mo. Dahil din sa kamungaon. Nag-aaway na nga kami ng tatay mo eh. Bahala ka na nga dyan. Ambot sa inyo, ma. Ay, naku, Yana. Kumain ka na rin at uuwi na ako. Grabe pa lang magalit yung nanay mo, no? Parang dragon. Ay, naku. Sinabi mo pa. Sige ko na. Ang dami ko pa nga asikasuhin. Ano ba to? Dumagdag pa talaga itong mga kagrupo ko. Ang haba-haba na nga ng instruction ko kanina tapos mali-mali pa rin. Ano ba naman yan? Paano naman magre-revise? Dami ko pa talagang gagawin. Tapos, ano na bang oras? Bakit ba? Di pa rin naaway si Papa. Ano? Palagi na lang ganito? Bakit ba kailangan magkasabay-sabay lahat? Dahil sa pagsasabay-sabay ng mga gawain na kailangan niyang tapusin, ay unti-unti siyang napuno ng emosyon. Sa kanyang pag-iisip, ay biglang pumasok sa utak niya ang mensahe ng Kristiyanong mangangaral na nadaanan niya kanina. Lord, totoo ka ba talaga? Ganitong problemadong tao, kaya mong bigyan ng kapayapaan? Totoo ba talagang may peace, Lord? Peace in the midst of the storm? Kasi, kung totoo ka, paramdam mo namang nandyan ka. Pero problema eh. Pwede bang bigyan mo kami ng konting kapahingahan man lang, tulong? Huwag ka naman maging madamot. Gusto ko rin ng kasiyahan. Habang si Angelo ay nasa kanyang silid, siya ay nilay-nilay sa mga nasaksihan niya sa kanyang kapaligiran at lubos na nalungkot sa pagbabaliwala ng mga tao sa kaligtasan na binigay ng Diyos sa kanila. Lord, bakit ganun? Bakit sa kabila ng lahat ng ginawa mo para sa amin, parang di pa rin sapat, Panginoon? Di ka pa rin pinapakinggan ng tao. Patuloy ka pa rin nilang tinatanggihan na para bang wala silang pakialam sa iyo, Panginoon. Masyado pa rin silang abala sa mga trabaho nila, sarili nilang buhay, sa pamilya nila, sa sarili nila. Wala na silang time sa Lord. Hindi nila nare-realize na ikaw yung kailangan nila. Ikaw lang yung makakatulong. Ikaw lang yung nagmamahal ng sobra. At Lord, ang hirap, Panginoon, na magpatuloy. Sa init, sa lamig, sa umulan ng umaraw, dito kami, Panginoon. Kahit walang nakikinig, kahit walang may pake. Kaya Lord, bigyan mo ko ng lakas para magpatuloy sa iyo. At sana, Lord, ma-realize mo ng tao na
Kailangan ka nila. Kailangan ka ng tao.
anak, natutuwa ako dahil nalabas mo kahit pa paano. Si Ma'am, ang totoo po niyan eh. Wala naman akong mapagsasabihin sa pamilya namin eh. Ikaibigan ko nga po, hindi ko alam kung matutulungan ba. Hindi ko alam kung saan ako lalapit para malagpasan pa lang lahat ng to. Kasi sa sarili ng mga problema. Alam mo ba, maliban sa mga mahal ko sa buhay, ay ang Diyos na ang pinakakataon sa pagkakataon ng buhay ko. Diyos, Ma'am? Diyos na naman? Eh, mahal niya ba talaga ako? Kasi, yung ibang tao, halatang-halata naman na danas nila yung pag-ibig ng Diyos na yan. Pero ba't ganun? Bakit pagdating sa buhay namin? Bakit pag sa akin mo, parang wala naman siyang pake? Mahal ka ng Diyos. Maupo muna tayo. Alam mo, naniniwala ako na hindi aksidente itong nakita kita kanina. Nakilang sa hallway. Kaya, ihingin ko yung konting pagkakataon na to para may share ko sa'yo yung pananampalataya ko sa Panginoon. Anak, alam mo, maliban sa mga problema natin sa buhay, pa tayo kailangan pagtuunan ng pansin, panahon ng buhay natin. Yun ang Panginoong Jesus, patay para sa kasalanan. Para maiparamdam niya na ano na tayo mahal. Alam mo, merong verse sa Romans 5:8. Ang sabi doon, but God commendeth His love toward us, in that namatay siya para sa ating mga kasalanan, para ipakita niya kung gaano na tayo kamahal. Anak, iisipin namin kamahal ng Diyos, ha? Tsaka, lagi mong tatandaan na nandito ako lagi para sa'yo. Ipag-pray ka.
nararamdaman nyo. Kasi sabi po ng mga doktor kanina medyo naging malala daw po yung nangyari sa inyo. Malaki daw po yung posibilidad na makomatose ka po. Comatose? Ako mga comatose? Wala pong mangyayari sa akin yan. Akas ng katawan ko eh. Siyempre sir, kahit malakas yung katawan mo, sa nangyari po sa inyo, malaking himala po talaga na kasing ka na po ngayon. Paayos na lang ng mga gamit ko dyan. Ay sir, nandiyan na po pala si Doc. Mauna na po ako. Magandang araw po, no, Sir Joseph. Yes po, Doc. Ayan. Kumusta naman tayo, sir? Okay naman po. Check po muna tayo ng vitals. Okay po, hingang malalim. Ayan po, isa pa po. Ayan, very good. Sa ngayon naman po ay okay po ang paghinga niyo. Bukod po sa sugat niyo, may iba pa po kayong nararamdaman ba? Wala naman po, Doc. Normal lang naman na medyo masakit pa yung sugat mo kasi nga kagabi, kakatayin pa lang natin yan. Alam mo ba sir, kagabi, sobrang daming saksak at akala talaga namin dead on arrival ka na pagdating dito sa hospital namin. Actually, ilan kaming doktor na tumingin sa'yo at tingin talaga namin hindi ka na makakaligtas. Kasi nga, pagdating mo rito, halos ubos na lahat ng dugo mo. Kaya, isang milagro, ang lakas mo sa Panginoon. Okay ka ngayon. Panginoon, Doc? Siguro, maswerte lang talaga ako, Doc eh. Dami-dami ko mga pera para pagilingin sarili ko eh. Yung kailangan ng Panginoon, Doc. Ganun ba, sir? Sige, ganito lang. Para magtuloy-tuloy yung paggaling mo, yung mga gamot na nireseta ko sa'yo, 3 times a day mo pa rin siyang iinumin. Tapos, kung may mangyaring iba sa'yo or may maramdaman kang iba, tawagan mo lang ako or yung nurse. Punta naman yung agad. Okay po, Doc. Mukhang nandiyan na pala yung mga bisita mo. Una na ako. Magra-rounds pa ako. Maraming salamat, sir. Sir. Uy, si Brian lang. Sensya ka na, sir. Hindi ako nakatulong sa'yo. Hindi kita napagtanggol. Pero, huwag kang mag-alala, sir. Ayos na naman yung mga hold-upan. Nahuli na ng mga polis. Kasi yung mga gamit mo, hindi pa nahanap. Pero, ginagawa ng mga polis yung mga kaya nila. O Brian, hayaan mo na yung mga gamit. Basta ang mahalaga, ito ako ngayon, buhay. Tsaka, huwag ka na rin mag-alala. Okay na okay ako dito. Medyo masakit na yung mga sugat ko. Buti naman, sir, kahit pa paano, bumagaling ka na. Tuloy lang natin pag-pray yan na bigyan kagalingan ng Panginoon. Sana nga, Brian. Nga pala, sir. I-invite ko pala yung preacher sa church namin. Pastor, mag-share lang siya natin saglit. Magandang gabi po, Sir Joseph. Naimbitahan na po kami ni Brother Brian na mag-share sa inyo ngayon. At dumalaw, sir, kahit hindi oras yun naman yung kailangan namin. Mag-share lang po kami ng salita ng Panginoon. O ba naman, Brian? Marami pinapatidit ko alam. Ano kasi, parang hindi magandang oras na andito kayo ngayon. Ano kasi, medyo masakit pa kasi yung sugat ko, pati nagpapahinga pa ako. Sorry ha. Sir, baka pwede kahit pa paano. Bilis na. Brian, ako rin mo! Ayoko nga eh! Thank you po. Ang pinipilit ni Brian yung gusto nila sa akin. Tingin nila sa akin. Kung kaya sarili ko. Kaya ko sarili ko. No? Nurse! Brian! Tulong! Taga lang, tulungan niyo ako. Balik natin siya dito sa higaan. Sir Joseph? Sir Joseph? Sir Joseph? Sir, lumabang ka! Sir! Sir! Dok, pwede lang tumakain niyo, Dok! Sir! Sir naman! Sir! Sir Joseph? Sir! Dok! Please, hindi siya nahinga. Hinahin na! Hinahin niyo yung Dok! Subukan niyo lang! Sir! Tumigil! Tuloy niyo lang! Hinahin na ba yan? Wala na talaga siya. Hindi na, Dok! Uy pa yan, oh!
Si Yana at ang kanyang ina ay tumungo sa simbahan ng Golden Harvest Baptist Church upang makinig ng salita ng Diyos, sapagkat napagtanto niya na ang kapayapaan at kasayahan ay matatagpuan lamang sa Panginoon. Si Benji naman ay nagtagumpay sa pagsama sa kanyang ate sa bahay-sambahan. Patuloy na umaasa at nananalangin na balang araw ay maisasama niya ang kanyang pamilya. At sa kabila ng masalimuot na nangyari kay Brian, hindi pa rin siya tumitigil na hayagan ng salita ng Diyos ang kanyang mga katrabaho at mahal sa buhay. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Amen. Dito na tayo nagtatapos mga kapatid. Sa inyong pag-uwi ay sana pagpalain kayo ng Panginoon at mag-iingat kayo. Happy Sunday everyone. Amen. Maraming salamat ha sa pagpunta dun sa invitation ko sa inyo dito. Sinama mo ba yung mama mo? Salamat din po, ma'am. Totoo pong nakaka-bless po dito sa church. Mabuti naman kung ganun. Ay, Pastor! Naalala niyo po ba itong estudyante na sinasabi ko sa inyo na pinag-pray ko? Siya pala yun. Mabuti at nakarating kayo ha. God bless. Magpatuloy lang kayo sa Panginoon. Thank you po. Sige. Akala ko, wala nang pag-asa. Sa dami-dami ng pinagkakabalan ko sa buhay, akala ko hindi ko na talaga kakayanin. Pero, ayun lang pala talaga ang susi, no? Ang lumapit sa Panginoon. Grabe. Ngayon ko lang naramdaman yung ganito kasaya sa puso ko, yung hindi mo ma-explain sa sobrang pagpapasalamat. Akala ko nung una, kapag binigay mo ang buhay mo sa Panginoon mas mawawalan ka ng time para gawin, tapusin lahat ng tambak-tambak mong gawain. Pero hindi. Mali. Kasi ang sabi sa Bible, kapag inuna mo ang Panginoon, siya na ang bahala sa lahat. Hindi mo na kailangan mag-alala pa kasi may Diyos. At sa Kanya, walang imposible. Lord, thank you po sa pag-ibig at sa presensya mo na laging nandyan, handang tumulong sa lahat. Maging sa isang katulad mo. Stacy! Hala, Yana, ikaw pala yan! Naaalala mo ba pala yung philosophy? Bukas pala, nasa church time na yan. Ano po kami? Salamat po. O, ayan ha. Sino pa? Huwag ka mag-alala. Next time, baka si Mama at si Papa nakasama. Thank you ate sa pagsama sa akin palagi sa church ha. Sige, mauna na kasi ha. Mag-iingat ka. Thank you ate. Bye-bye. Lord, salamat ha. Dahil sinagot mo yung pinag-pray ko. At ngayon, kasama ko na po si ate sa paglilingkod sa iyo, Lord. Kahit na kami palang muna sa ngayon, Lord, hindi po kami na magsasawa na maglingkod sa iyo. Alam ko, Lord, na nakikita niyo po yung bigat na nararamdaman ko ngayon.
Isa lang naman po yung pinagpipray ko eh. Yung hiling ko. Yung may ibigay po nila mama at papa. Yung buhay nila habang malalakas pa sila. Pero Lord, naniniwala po ako. Nasasagutin niyo po yung pinapanalangin ko. Sabi nga po sa salita mo, sa Psalms 37 verse 4, na magpakaligaya ka naman sa Panginoon at ibibigay niya yung nasa ng iyong puso. Dito ka pa pala, Brian. Kayaan mo kapatid, yung pinagdadaanan mo na ikintayan ng Panginoon at siya yung nakakaalam ng lahat. Kaya ipagpasa Diyos mo na lang yan kung ano man yan. Sige na, mauna na ako. Palayan ka ng Panginoon. Panilit kong mailapit yung bus ko sa Panginoon. Ginawa ko lahat ng mga kaya ko para mayagan siya ng salita. Sinubukan ko lahat ng paraan para mayagan siya ng salita. Pero, nabigo ako. Patuloy niya lang tinanggihan ang salita ng Panginoon hanggang sa huli ng lahat. Maraming tao ang di makakatanggap sa Panginoon dahil sa katigasan ng kanilang mga puso. Kaya nakikiusap ako na kung may pagkakataon man na mahiyagan kayo ng salita ng Panginoon, ng kapitbahay nyo, ng kapamilya nyo, ng mga kaklase nyo, kaya naman ng mga kaibigan nyo. Huwag kayong magdalawang isip na tanggapin ito, pakinggan ng buong puso. Huwag nyo nang palampasin yung pagkakataon pa na kailangan ng Panginoon, maramdaman ang tuwa sa kaligtasan. Huwag nyo nang hintayin na mahuli pa ang lahat. Magsisi tayo sa mga ating mga kasalanan. Tanggapin ang Panginoon. Dahil kung hindi ngayon, kailan pa?
hindi ngayon, kailan pa. At dito po nagtatapos ang JHBC Stage 1. Tinatawagan po natin sa harapan ang aming pastor ng Golden Harvest Baptist Church, Pastor Rex Japin. Magandang gabi muli sa inyong lahat. Salamat sa Panginoon sa napakagandang